Linggong-linggo. Aray Father's Day at that. Parang gusto magbago ng title. Parang ayaw na ng ultra maldita na title. Gusto ng Viva Max Queen! Hindi, sexy ultra maldita. Aray ko! Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking sexing ultra maldita friend. Hi, this is Alex Brosas. Hindi ko tuloy ganun yung kamay ko. My Kayo po God! ay nanonood ng reality show. Ang tayo na talagang show, Mr. Disho, before we even start our conversation and our conversation, we would like to greet all the tatays all over the universe that today is Father's Day. Father's Day celebration. Kami po ni Alex, kapwa na naulila sa aming mga ama. My father died a long time ago in a galaxy far away. Jedi! My dad Alfredo is already in heaven. At your tatay's name? Juanito. And his tatay Juanito ay nasa heaven na rin. O diba? Sa lahat po ng mga tatay, nagpapakatatay, magiging tatay pa lang. At gustong-gusto maging tatay pero hindi talaga makapuntirya-puntirya ng tamang itlog. Ay! Ito na po ang aming easy round. How old are you how old are you when your father died? I was 10 years old. 10 years old. Ako kasi 20 plus na eh. And my father was very young when he died. He How? was 29. My father died 64. Diba? Ang papa ko at ang mama ko maagang nag-asawa. Oo, caretaker siya ng ng isang bahay sa Mandaluyong. Tapos ating gabi, mga about 12 midnight, tumawag yung brother ko na inatake daw. Tapos pinasusunod ako sa ospital sa Mandaluyong. Tapos on my way there, uwi ka na kasi nasa morgue na. Tapos a-arrange na lang Tapos sa first night, di ba, syempre iyakan. I did not cry. Ako, my father kasi died of liver cancer. Kasi laklang, magapon, magdamag. Oy, Alfredo, hindi ka na binibiro. Baka mamaya, bigla mo akong pitikin sa He died of liver cancer because sayang walang Alcoholic Anonymous sa Pilipinas ng mga panahon na yon. My father was an alcoholic. Sad to say. Diba? So he died of liver cancer at the very young age of 29. Ayoko maging emotional. Kaya pag-usapan na lang natin ang pelikula ni Morris at Amon na bidang-bida. Saan ang pelikula? Song of the Fireflies. Kailan ito ipapalabas, Mare? June 25. Ay, kasabay ng pelikulang Unconditional. Oo nga eh. Diba? Tsaka may isa pa raw eh. May kasabay pa sila. Hollywood. Ha? May Hollywood. May Hollywood film, movie. Ewan ko. So, tungkol saan ang Songs of the Firefly? Yung isang was it teacher? The musical director. Oo. Ang bida si Morissette, pero ang ginagampanan niya ay si Alma Fernando Taldo. Kasi the movie was inspired by her life story. Yung story Pagiging niya, teacher niya sa Lobok. Bok Children's Choir. Siya kasi nag-train ng mga bata from 13, from 10 to 13 to 10 to 16 years old. Oo, ganon. Tapos she did it out of passion na gusto niya maano yung mga bata. Tapos what's interesting nung press con is sinabi na kasi nag-tour sila eh. Yes. They had a tour. Tapos parang I don't know if it was offered in the US na kinukuha siya si Ma'am Alma. Kinukuha siya para doon siya magturo. Mag-train ng mga choral groups. Ganon. Libre lahat. At saka magandang stipend. Yung may visa ng entire family niya. Ganon. Pero she declined. She said no. Oo, she said no. Sabi niya ganon. Ang katwiran niya, what will happen to my children? Yung Lobok Choir. Diba that's wow. Iba rin. That's something kasi, else. Siyempre, ibang sa US, Saka diba? by that time, siya mas bata-bata pa siya. Oo, mas bata-bata pa nga siya. Ibig sabihin, hindi niya inisip yung sarili niya, yung sarili niyang pamilya, yung future ng family niya. It's the Inisip kids. niya yung kids na tinitrain niya at ititrain pa. Kasi ibang generation eh. Were the latest Lobok Children's Choir in the press con? No.
Kasi ako, nung I was still working for the NCCA, I had the opportunity to travel to Bohol, to listen to them live inside the Lubok Church, Mm. the Lubok Children's Square. Tapos si Ma'am Alma ang nagko-conduct sa mga bata. Hmm. She's really very motherly. Oo. Parang ang bait-bait. Parang ngayon, super elderly na Oh, siya. Parang elderly na siya. 70 o Oo, 80 kasi na. nung panahon, bata-bata pa rin siya when I was at the NCCA. Mm. Dinala ko doon ni Gardy Labad. Oo, Oo. siya yung Siya, parang sa naka-discover. Discover. Oo. Ang kwento, Lutgardo Labad. Lutgardo Labad. Ang kwento dyan, magsisimba lang siya doon. Mm. Magsisimba lang siya doon sa simbahan ng Lubok. Kasi taga Manila siya. Mm. Di ba musical director niya, Yeah. musical composer. Umuwi lang siya. Pinunta ng bahay nila Kalubok sa nanay niya. Magsisimba lang siya. Yung bahay nila parang 3 stones away from the Lubok Church. Mm. Pagpasok niya, kumunta yung mga nung portion ng ama namin na kinakanta. Ang rinig niya mga boses ng anghel. Mm. Tapos hinanap niya talaga kung sino yung anak ko nila nakakilala si Teacher Alma. And from that time, sinuportahan na talaga ni Gardy yung mga bata getting grants, scholarships. Kasi talagang, no offense, but talagang hindi naman masyadong well-off yung mga batang yun. Oo nga eh. Kasi, di ba, parang, ano sila, yung street children Oo, na, oo. hindi street children Oo. na super purita mo. So, mga nasa kali lang ng mga bata, di ba? Oh, but they were like, talagang if you hear them, iba. Iba ang, Angelic nga daw. angelic talaga ang mga voices nila. Oo. Ako, I think this was during like, in the late 90s eh. Oh. Mga 1998, nung una ko na-encounter si Gardy, sinama ako sa Bohol to check on the different, kasi meron parang Sambayan Arts Festival. Sa akin na ibigay yung project to monitor. So, nakadaupang palad ko si Miss Alma. Miss Alma. Napakagrasyosa, napakasarap kausap. At talagang yung mukha niya, naglo-glow as she talks about her kids. And these children, talagang sobra-sobra silang appreciative dun sa oportunidad. Kasi pag naging Lubok Children Choir member ka, libre ka eh. Nung araw, di ba may bayad pa yung mga, kilala naman na uso yung mga libreng tuition. Libre ka sa tuition, may allowance ka. At para sa mga kids in the provinces, malaking bagay yung libre tuition, may allowance ka. Hindi mo pa problemahin kung saan kakuha ng pera ng pang-project, pang ganon, pang ganire. Because of the choir. At ang higpit ng audition yan, ha? Kasi para yung minudo, yung pag nag-16 ka na, papalitan ka ng miyembro. At talagang hindi ka lang pwedeng tone sharp. Tinuturuan kayo magbasa ng nota. Oo. Ng nota kasi nga, ang choral, di ba, hindi naman yan pwedeng, itaas mo lang na ito. Dapat alam mo talaga yung anong key ka. So yung pagtuturo, hindi lang bosesan. Was she a music teacher? Yes, she is. She She is. is a music teacher talaga. So ano yan, parang music teacher. Tapos yung tinuturo yung pagbasa ng nota. Kasi importante pala yun sa vocal group. Hindi pwede yung wido-wido lang. Yung, di ba, ang daming mahuhusay na singer na wido lang, hindi marunong magbasa ng notes. Ito, marunong lahat ng batang magbasa ng notes. So, whether they sing in German, in Spanish, in... talaga? Kasi sumasali sila international vocal competitions eh. Nananalo Oo, sila. international vocal competitions. Hindi man Tagalog song lang kakantahin mo. Bibigyan kayo ng piyesa na of the country of origin na kung saan kayo magko-compete, yun ang kakantahin nyo. Aside from your homegrown song, bibigyan kayo ng contest piece. Nakakantahin nyo kanya, if it's in Spain, it's in Spanish. If it's in Rome, it's in Italian. So, ganun. Kaya, kasi nga, madali pang turuan kasi mga bata eh. Kung mag-absorb ng knowledge, di ba? Tayo ba, magtuturuan pa tayong magbasa ng nota? Oo nga. Ibang Diba? nota. Aray ko, yun ang nga ba sinasabi ko eh. Talaga ako papunta. My God! Sino kasama ni Morissette sa movie? Yung Aside from her? si Comia, yung Comia. Si Noel! Si Noel Comia. Jr. Ay, ang cute-cute niya. Binatilyo na siya. Oo, binatilyo na siya. Isang haba ng hair at ang kapal. Tapos, yung sa Briner ba? Ako sino Oo, siya? basta yun na Star Lalaki Magic. din. Babae. Babae. Tapos nandun si Girlie Rodis. Producer sila. Tsaka si Direk, King Palisok ba yun? Yun. Si Girlie and si Madam Celeste, ang mga producer ng Songs for the Firefly. At saka kasi siyempre, yung si Ma'am Alma parang hindi na makaka-travel yata ng, yung hindi na siya kakalakasan ng, so, in-screen doon yung
Yung movie, Hmm. naiyak siya. Oh. Naiyak siya. Tapos yung mga bata tuwang-tuwa. Siyempre Siyempre, naman. 'di ba? Parang ano, yung parang it was I think, nararamdaman ko parang it will be a touching movie na Hmm. actually bakit dapat pang Oscar yung mga gano'ng Well, pelikula, eh, malalaman 'di natin kung ba? ikakampanya siya ng Film Academy of the Philippines sa darating na panahon dahil Oo, 'di sila ba? ang namimili ng mga Oo. pelikulang ikasali natin sa Yun Oscar. ang 'di ba para ano, para ma-expose around the world na, ay, there is a film about ano, a These angelic choir, angelic voices. voices na ano, choir, 'di ba? 'Di ba 'Di it's ba? very definitive of the Filipino culture. Yes. So, Mm. ngayon pa lang, congratulations kay Morissette Amon sa Songs of the Fire. First time. First movie niya to, Mm. first time. Congratulations sa inyong pelikulang Songs of the Firefly. At congratulations Edgardo Labad because you've done so much wonder and awesomeness to the Lubbock Children's Choir. And of course, the kids of the Lubbock Children's Choir. Mabuhay, mabuhay, mabuhay kayo. At sana nga, lahat ng tao ay panoorin ang Song of the Fireflies. kailan nga ito, Mare? June 25. June 25, a day before my birthday. Ay! O, di ba? Ang Diba? saya-saya noon. And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring sexy maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Katie Show. Ang taray na talakayan showbiz edition